Una po, marami pong salamat sa mga nanalangin sa akin pong misis, kay Sister Lisa, sa mga inyo pong mga support, sa mga pagbisita po ninyo, sa panalangin po ninyo. Hindi po namin ito mababayaran. Salamat po, lalong-lalo na sa inyo pong panalangin. Dito po nakikita mga kapatid yung pagkakaisa po natin, pagmamahalan sa isa't isa. And we love you also and we're praying for you mga kapatid. At alam niyo mga kapatid, excited ako na ibahagi po sa inyo ngayon ang atin pong mensahe. Kung kayo po ay OFW, lalo na OFW, kung kayo po ay nanonood ngayon, naka-tune in po kayo ngayon, i-share nyo po ito sa inyo pong mga Facebook, sa inyo pong mga newsfeed po ninyo, sa mga messenger po ninyo, sapagat ang title po ng ating mensahe ngayon, sabihin po ninyo sa inyong mga pamilya, mga kaibigan, ang mensahe po natin ngayon ay hindi sayang ang iyong pagtitiis. Yes, yan ang mensahe po natin. Hindi sayang ang iyong pagtitiis. Kung tayo po'y pinagpala ng Panginoon, maging daluyan din po tayo ng pagpapala. Sa magitan po ng pagbabahagi po ng kanyang salita, nagiging daluyan din po tayo ng pagpapala. May mga tao na ma-encourage po natin, ma-motivate po natin, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Maraming mga tao ang bigo. Maraming mga tao ang mga nawawalan ng pag-asa, nanghihina. Kailangan po natin ngayon, higit sa lahat sa panahong ito, ang salita ng Diyos na patuloy na nagbabago ng buhay ng tao. Amen. Nais ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid, sa araw na ito, ang title po ng mensahe po natin, hindi sayang ang iyong pagtitiis. Nakalive po tayo ngayon. This is True Gospel Church. Share po ninyo mga kapatid. And I do believe with all my heart na naniniwala ko sa oras na ito na marami ang mga tao ngayon kapag nakarinig po sila ng aral ng salita ng Diyos, magbibigay po ito ng lakas sa kanila, panibagong pag-asa, panibagong simula na kung saan tuloy ang laban. Amen? Amen. Ang mensahe po natin ngayon, hindi sayang ang iyong pagtitiis. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, in Galatians chapter 6, verse 9, the Bible says, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up." Hallelujah. We will reap a harvest if we do not give up. The Bible says, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Let us pray. Father, we thank you. We thank you that your word, they are life and spirit. Lord, as I'm going to preach your word today, give me honest conviction, clear speech so that I may preach your word with power and boldness without compromise to bring glory to your name alone. In Jesus' name. Amen. 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 Mga kapatid, sabi po ng Biblia, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo'y aani kung hindi tayo susuko. Hallelujah. Kung hindi tayo susuko. Pinag-uusapan po natin ngayon, kapatid, hindi sayang ang iyong pagtitiis. Naniniwala po ako sa oras na ito na mayroong nanay nanonood sa akin na matagal nang nagtitiis sa kanyang mga anak, maaring sa kanyang asawa. Naniniwala din ako ngayon na mayroon ding tatay na matagal nang nagtitiis sa kanyang hanap buhay, sa kanyang trabaho. At naniniwala din po ako ngayon na may mga anak na nagtitiis, nagtsatsaga sa kanilang pag-aaral. Mabigyan lang magandang resulta ang kanilang mga magulang,
Mabigyan ng magandang grado ang kanilang mga magulang upang ito'y kasiyahan nila. Amen. Pero marami na rin po akong nakita na mga sumuko na mga nanay, mga tatay, mga anak. At wala pa po akong nasumpungan, natagpuan na kahit isa na pagkatapos sumuko ay nagtagumpay. Kahit isa wala pa akong nasumpungan. Pero marami na akong nakita, nabalitaan at narinig na kapag hindi sumuko, nagtatagumpay. Amen. Amen. Maaaring ikaw ngayon ay matagal ka nang nagtitiis. Hindi ko alam kung ano ang iyong pinagtitiisan. Maaaring pagtitiis mo sa iyong trabaho, na maaaring hindi ka na masaya sa iyong trabaho, subalit nagtitiis ka na manatili sa trabaho mong yan, hindi lang para sa iyo, kundi iniisip mo para sa iyong mga anak. Matagal ka na bang nagtitiis? Naniniwala ako, mga kapatid, marami po sa atin ang nakakaramdam na ng pagod. Minsan, para bang iniisip natin na parang gusto na nating sumuko. Dahil alam ko po, ang kalagayan, lalong-lalo na, ng mga OFW na kasama po natin, na kung saan, mga kapatid, tinitiis po nila ang lungkot. Hindi makapiling makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Naroon ng pag-asa na sa kabila ng kanilang pagtitiis at pagtsatsaga, masuklian ng tagumpay pagbalik sa kanilang bayang sinilangan. Subalit nakakalungkot, sa kabila na dala-dala ang pangarap na magkaroon ng mabuting pamumuhay, dahil sa dala ng ating ginagalawang mundong ito, hindi natin natitiyak na ang ating pamilya ay nasa mabuting ang kalagayan. Ilang kwento ba ang napapanood po natin sa balita, sa ating mga social media? Nakikita natin na ang matagal na nagsasamang mag-asawa sa mahabang panahon, nasisira, nawawasak, at ang kawawa ay ang kanilang mga anak. Ilan na po ba ang balita ang napanood po natin? Mga kapatid, kung tayo po'y nagtitiis dahil ginagawa po natin ang mabuti ayon sa kalooban ng Diyos, sinusundan natin ang kanyang aral, ang kanyang salita, nagbibigay ito ng kaluguran sa kanya. Ano man, mga kapatid, ang maging bunga nito, tandaan po natin, ipagkatiwala po natin ito sa Diyos. Gawin pa rin natin ang mabuti. At wag, sabi po ng Biblia, na wag tayong sumuko, wag tayong panghinaan. Sabi sa English, di ba? Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. The key there is the word if we do not give up. Yung paggawa po ng mabuti, mga kapatid, hindi natutulog ang ating Diyos. Kahit na walang magsabing thank you, mga kapatid. Piling natin minsan parang hindi nila na-appreciate yung ating mga ginagawa. Para bang minsan hindi pa sapat yung ating best. We give our best, and yet sa kabila ng lahat ng ito, parang kulang pa rin. Kaya minsan napapagod na tayo na gumawa ng mabuti. Mga kapatid, sabi ng Biblia, huwag tayong magsawa
Huwag tayong mapagod. Saan tayo huwag mapagod? Sa paggawa ng mabuti. Bakit? Nakalulugod kasi ito sa Diyos. Hindi ka man pagpalain ng iyong kumpanya na pinagtatrubuhan o nasa ang posisyon ka man, ginagawa mo yung nararapat, ginagawa mo yung tama, at tila baga hindi mo natatamasa ang pagpapala na narapat sa iyo. Sabi ng Biblia, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, at the proper time, you will reap a harvest if you do not give up. Bakit? Kasi mayroong Diyos na nakakita sa iyong ginagawa, mga kapatid. Hindi ka man pagpalain dyan, mayroong Diyos na kayang magpala sa iyo. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaya sabi niya, mga kapatid, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo'y aani kung hindi tayo susuko. Amen? Amen. Huwag tayong basta-basta mag-give up. Do not easily give up your family. Lalong-lalo na, mga kapatid, pagdating po sa atin pong pamilya. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. It is a reminder that good things take work. And often they take a lot of work. But that doesn't mean your efforts are fruitless. No. Never. Meron namang minsan, may kasamang pagsasakripisyo na ginagawa. With sacrifice, yung mga bagay na ito. Pero yung pagsasakripisyo natin ginagawa, mga kapatid, ay taliwas naman sa kalooban ng Diyos. Ang sakripisyong ganon ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Nagsasakripisyo ka nga, nahihirapan ka, pero hinahaluan mo, you compromise things na hindi nararapat. Di ba nakikita natin? Kaya sama nga yung sinasabi po ng Proverbs chapter 20 verse 21, Kawikaan 20:21, ang perang hindi pinaghirapan ay madaling gastusin. Amen. Kaya sabi ng Biblia, di ba? But some will reply, what is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifices, or your obedience to His voice? Listen, obedience is better than sacrifice. And submission is better than offering the fat of rams. Kita niyo, mga kapatid? Nagsasakripisyo ka nga, pero hindi mo naman sinusunod yung kalooban ng Panginoon. Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa aing taba ng tupa. Tingnan niyo po yung nangyari kay Samuel. Akala niya malulugod sa kanya ang Diyos eh. Nag-offer siya, nag-sacrifice siya talaga. Literally, nag-sacrifice siya. At yung sacrifice nilang yon, mga kapatid, galing po yon kung saan sila'y naghirap doon. Dugo at pawis nila ang pinunuunan doon. Kasi sila'y lumaban. At yung kanilang mga nakuha, nasamsam, pinili yung magaganda at yun ang inoffer nila. Akala niya malugod sa kanyang Panginoon. Pero imbes na maglugod sa kanyang Panginoon, nagalit eh. Bakit? Kasi hindi niya dapat gawin yon. Hindi niya tungkulin ang maghandog, kundi ang tungkulin lamang yon ng isang lingkod ng Diyos. At dapat sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Kaya yung sakripisyo niyang ginawa ay nabaliwala. Kaya kung yung pagtitiis natin, kapatid, ginagawa natin ito nang ayon sa kalooban ng Diyos, nagbibigay ng kapurihan sa Kanya, mga kapatid, hindi sayang ang ating pagtitiis. Pero kung magtitiis natin ginagawa, mga kapatid, hinahaluan natin ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, sayang ang ating pagtitiis. Amen? Amen. Hallelujah. Hebrews chapter 12 verse 1. Sabi ng Biblia, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the light of faith, let us strip
of every weight that slows us down. Slows us down. Kita nyo? Ano yun? Especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. Kita nyo mga kapatid? Mayroon palang takbuhin na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Di ba? Na yung mga pumipigil sa atin upang hindi natin matamasa yung mga pagpapala na ibinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Hindi natin natatanggap. Bakit hindi natin natatanggap minsan? Ang problema ito Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Kita nyo yung balakid mga kapatid? Pinapatanggal sa atin yung mga balakid. We are surrounded by great witnesses. Ano daw yun? Ito yung mga lingkod ng Panginoon na kung saan, kung babasahin natin ang Hebrews 11:1, sila yung mga lingkod ng Panginoon na nagdanas ng iba't ibang klase ng pasakit, iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay, pero nagpatuloy sila sa takbuhin, nakafocus sila, nagtagumpay sila. Amen. Hindi sayang ang kanilang pagtitiis, mga kapatid. Bakit? Kasi yung pagtitiis na kanilang ginawa ay ayon sa kalooban ng Diyos. Nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Pero makikita din natin sa kanyang salita na yung mga sumuway sa kanyang kautusan, ano ang nangyari? Nabaliwala yung kanilang pagtitiis. Ayaw ba natin, gusto ba natin na yung pagtitiis natin ay mabaliwala? Think about this, ng isang OFW na 20 years kang nagtiis upang mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng iyong anak. Pero anong ginawa mo? Yung pagtitiis na ginawa mo, nakipagkumpermiso ka. You compromise yung mga kasalanan na kumakapit sa iyo na hindi mo dapat gawin. Kaya makikita mo sa bandang huli, yung pinaghirapan mo, napupunta lamang sa wala. Amen. Hindi ito nakikita ng marami nating kababayan. Pero ito yung mga pandaraya ni Satanas. Yung mga pambubulag niya sa marami. Ito yung trabaho niya U-offerin ka niya ng mga magandang mga bagay. Pero hindi natin alam na yun ay mga pansamantala lamang. Sabi ng Biblia, mabilis maglaho. Kaya dahil napapaligiran tayo ng pakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid. Tanggalin natin ano ba yung mga balakid na yan. At ang kasalanang kumakapit sa atin. Isipin mo yung kasalanan kumakapit sa atin yan. Balakid yan. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, focus ka lang. Ano yung focus mo? Gusto mong magtagumpay? Bakit? Gusto mong maganda? Gusto mong mabigyan ng magandang kinabukasan ang iyong mga anak? Amen. So ano ba ang iyong ginagawa na pagtitiis? Ikaw ba'y nakafocus doon? O ikaw, sabi dito sa Arabic, mini-mini. Sinuhada. Alatul sida. Sabi dito, di ba? Kailangan mga kapatid, huwag tayong pupunta sa kaliwa, sa kanan. Kung ito yung ating kinikita, maliit man o malaki, kung yan ay atin pong pinaghirapan, pinagpaguran po natin yan. Tanggapin nating may pasasalamat at ipagkatiwala natin sa Diyos. Panginoon, salamat sa pagpapalang ito. Tulungan mo ako na pagkasyahin. Turuan mo ako, Panginoon. Turuan mo ako kung anong dapat kong gawin dito. Hindi mo kailangan magkumpermiso, lalong-lalo nang kumapit sa patalim. Dahil yung pinaghirapan mo sa bandang huli, makikita mo ang bunga nito. Mapupunta lamang sa wala. Amen. Maghirap ka man, magtiis ka kung ang iyong ginagawang pagtitiis nagbibigay naman ng kaluguran sa ating Diyos.
ang Diyos ang bahalang magpala sa iyo. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan yung mga balakid mga kapatid Di ba? Dapat yung iba 5 years lang, 10 years lamang. Kaya lang nagtatagal sila. Bakit? Minsan kasi nakikita natin, naiinggit tayo sa mga kasamahan natin. Dahil nakikita natin yung kanilang mga kasuotan, yung kanilang mga gamit, minsan naiinggit tayo. Dahil bakit? Kasi mayroon siyang girlfriend na ganito, mayroon siyang boyfriend na ganito. Stateside yung kanyang boyfriend niya. O foreigner yung kanyang girlfriend niya o yung boyfriend niya. Naiinggit tayo. Dahil nakikita natin nakakapagpadala siya ng malaki. Kaya minsan tayo nahihikayat sa maling gawain. Pero ano pong nangyayari sa bandang huli? Hindi naman nagtatagal ang ganong klaseng relasyon. Dala-dala mo yon hanggang sa pag-uwi mo. Kung ikaw isang OFW sa bansang Pilipinas, dalang-dala mo ang konsensyang iyan na yung pinambili mo ay galing sa hindi mo pinaghirapan. Amen. Marami na akong nakita na panghihinayang na sana hindi nila pinasok ang mga patibong ni Satanas. Mga kapatid, ito po ay hindi po isang kwento. Ito po ay isang katotohanang nararanasan po ng marami po nating mga mahal na kababayan. Amen. Amen. Eh, kita mo, in Hebrews 11, if we're going to read that, di ba? It was by faith that Abel brought a more acceptable offering to God than Cain did. Abel's offering gave evidence that he was a righteous man, and God showed his approval of his gifts. Although Abel is long dead, listen to this, long dead, he still speaks to us by his example of faith. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hindi nasasayang ang pagtitiis. Kung ang iyong ginagawang yan ay nakalulugod sa Panginoon, kahit wala ka na sa mundong ibabaw na ito, maaalala ka pa rin nila. Amen? Amen. Dahil alin yung mabuting halimbawa na iyong ipinakita, ginawa, hindi nalilimot yun. Purihin ang Diyos. Yung legacy mo na may iwan ay higit na mahalaga kaysa yung kayamanan, ginto, pilak o pera ang iyong iiwanan. Dahil mabilis, maubos ang mga bagay na yun kung iyong gagasusin. Pero yung halimbawang ipinakita mong kabutihan, nagbibigay ng kapurihan at kaluguran sa ating Diyos, mga kapatid, kahit wala ka na sa mundong ibabaw na ito, mananatili ang kabutihang yon. Hindi sayang ang pagtitiis. Amen. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Amen? It was by faith that Enoch was taken up to heaven without dying. He disappeared because God took him. Before he was taken up, he was known as a person who pleased God. Amen. How do you like na makilala ka? Makilala ka, a person who pleased God. Ano ang gustong maalala sa iyo pag wala ka na sa mundong ibabaw na ito? Do you know that guy? Do you know that woman who used to work there before? He is a person who pleased God. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Yan yung mga maiiwan natin, mga kapatid, na hindi mababayaran. Yun yung mga bagay na hindi kayang tapatan anumang kayamanan. Purihin ang Diyos. It was by faith that Noah built a large boat to save his family. Hallelujah! To save his family. Even nobody believed him. Pero yung focus niya, nakinig siya sa salita ng Diyos. Dahil sa kanyang pamilya. Gusto niyang maligtas ang kanyang pamilya. Kahit walang maniniwala sa kanya, naniniwala sa kanya. Pero nagpatuloy siya. Kung ganun po, mga kapatid, yung atin pong focus natin, nakasentro
Ano? Para sa ating pamilya. Anong ginagawa natin? Di ba si Noah nagtiis siya? Mga kapatid, napakaraming taon na para mabuo niya ang bangkang iyon na bagamat walang maniwala sa kanya. Amen. Ano ba yung ginagawa natin? Gusto nating mabuo yung ating pamilya. Gusto natin, ano ba yung gusto nating ma-accomplish sa buhay? Unang-una mga kapatid, ilapit natin muna yung ating sarili sa Diyos. Kasi kung hindi natin ilalapit ang ating sarili sa Diyos, kahit anong bagay na mayroon ka mga kapatid, ang mga bagay na yan ay mabilis maglaho. What does profit is it to a man when he gives the whole world and loses his own soul? Kung pareho kayong mayroong Diyos sa buhay, pareho kayong naglilingkod sa Diyos, pareho kayong mapapalapit sa isa't isa. Pero kung pareho kayong lumalayo sa Diyos, pareho kayong mapapalayo sa Diyos. Hallelujah. It was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God, who warned him about things that had never happened before. By his faith, Noah condemned the rest of the world, and he received the righteousness that comes by faith. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Wala lang mga ito. 1,000 years na, pero pinag-uusapan pa rin natin ang kanilang buhay. Di ba, ilan po sa atin, nakilala natin, ang pangalan ng tatay mo, Pedro, pangalan ng lolo mo, Juan, anong pangalan ng tatay ng lolo mo? Hindi ko na alam. Hanggang pangalawa lang tayo, hanggang kay lolo, kay tatay, yun lang. Pero yung tatay ni hindi na natin halos kilala eh. Pero something, mga kapatid, na may impact na ginawa, yung ating great-great-great-grandparents, 100 years na, 200 years na, that is my great-grandparents. Hallelujah! Hindi makakalimutan yung mga bagay na yun, nagbigay ng mga bagay na kakaiba. They contribute something. Ito yung mga nagbigay ng impact sa mundong ito. Hallelujah. Lalong-lalo na yung impact na yon ay nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Amen? Hallelujah. It was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. He went, listen to this, he went without knowing where he was going. Pupunta siya kung saan, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sabi ng Panginoon, iwan mo ang lahat, at sasabihin ko sa iyo kung saan ka pupunta, sumunod ka sa akin. Yan ang ginawa ni Abraham, mga kapatid. Sumunod siya sa Panginoon eh. And even when he reached the land God promised him, he lived there by faith. For he was like a foreigner, living in tents, and suited Isaac and Jacob, who inherited the same promise. Kaya naging anong pangalan niya? A man of faith. Abraham, the father of faith. Amen. Tinularan ito ng kanyang anak na Isaac. Minana ng kanyang anak ulit na si Jacob. At si Jacob pinagpala ng Diyos. Ay, hallelujah. Kita niyo mga kapatid, di ba? Abraham was confidently looking forward to a city with eternal foundation, a city designed and built by God. Hallelujah. Kita niyo mga kapatid, built by God. Yan dapat yung built natin, yung foundation natin, ang Panginoon eh. Hindi kasi natin isinasama ang Panginoon sa ating mga napakaraming mga plano sa buhay. Amen. Yan ang problema. Mga kapatid, pinipilit natin na gawin ang mga bagay sa mundong ito, mga tagumpay, na hindi natin isinasama ang Diyos. Bakit hindi natin sinasama ang Diyos, mga kapatid? Ito kasi yung mga strategy ni Satanas eh. Mga pandaraya ni Satanas to, na isinasantabi ang Diyos. Ito yung mga panlilinlang niya eh. At marami namang mga tao nang nalinlang. Kaya ito yung layunin natin, mga kapatid, na muli, na marinig ng tao, ng maraming tao, na kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Amen. Kailangan yung Diyos ang pundasyon natin. Pundasyon ng ating pamilya, ng ating kinabukasan.
It was by faith that even Sarah was able to have a child. Though she was barren and was too old, she believed that God would keep His promise. Hallelujah. God keep His promise. And so a whole nation came from this one man who was as good as dead. A nation with so many people that like the stars in the skies and the sun on the seashore, there is no way to count them. Kaya tawag sa kanya ng pangalan, Abram! Hindi niya sabi Abram kasi ang pangalan niya dati Abram. Abraham means a father of many nations. Sabi ng Panginoon, Abraham, I have blessed you. Parang hindi pa na nangyayari. Sinasabi pala ng Panginoon, kasi pag sinabi ng Panginoon, hindi pa nangyayari, parang nangyayari na. Paniwalaan mo na yon. Amen. Kasi tiyak na mangyayari yon. Amen. I have blessed you. Sabi niya, para bang past tense na. Si Abraham, wala pa siya. Tanda-tanda na ng kanyang asawa niya. Tapos hindi na nga nirigla, wala na, hindi na, imposible na eh. Pero pinaniwalaan nila yun eh. Yung pangako ng Panginoon. Tinupad yun. Hallelujah. Sipin mo yan mga kapatid. Di ba David, nung siya isang pastor pa lamang, inanoint na siya ni Prophet Samuel. Siya isang pastor pa lamang. Marami pang taon ang lumipas bago siya naging hari. Pero in the mind of a prophet, mga kapatid, he is already a king. Amen. He's just waiting for a season lamang, yung time lamang ang inihintay. Pero tapos na yon. Pag sinabi ng Diyos, paniwalaan mo na para bang nangyari na. Amen? Pag sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita babayaan, ako ang Diyos na magliligtas sa iyo, paniwalaan mo na yon. Amen. Amen? Hallelujah. Kahit narinig mo sa mga kasama mo, wala na, matanda ka na, huli na ang lahat, wala ka ng pag-asa, hanggang dyan na lang ang iyong buhay, hindi na maayos ang iyong pamilya, hindi na kayo magkakasundo, hindi na magbabago yung asawa mo, ganyan na talaga yung asawa mo. Pag pinaniwalaan mo yan, then sabi ng Bible, what the man think in his heart, din is he. Pero kung ano man ang sinasabi nila, ang pinapaniwalaan mo, Lord, ito yung sabi-sabi nila, pero ang sabi mo, Panginoon, ikaw ang Diyos na magliligtas sa akin. Ikaw ang Diyos na magpapala sa akin. Di ba parang si Jabez, di ba? Yes. Lord, bless Yes, me Lord. indeed and enlarge my territory. Anong ginawa ng Hallelujah. Diyos? Pinagpala siya. Na bagamat ang tawag sa kanya yung pangalan pa lamang niya, ipinangalanan siya na pain. Ibig sabihin ng Jabez kasi pain. Kasi nung ipinanganak siya, naghirap yung kanyang nanay. Kaya pinangalan niyang pain. Kaya every time natawagan ka, pain, nandiyan ka ba? Sipin mo, tawag sa iyo pa lamang. Pero he prayed to God. At sabi niya, Lord, bless me indeed. Kahit ito yung aking kalagayan, ito yung aking katayuan, enlarge my territory. And God, listen to his prayer. Purihin ng Diyos. Amen. How do you like, mga kapatid, na ang dalangin mo, tinugon ng Diyos? Mga kapatid, isang tugon ng Panginoon sa iyong panalangin, your life will never be the same again. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan yung mga kapatid, purihin ng Diyos. It was by faith that Abraham offered Isaac as a sacrifice when God was testing him. Abraham, who had received God's promises, was ready to sacrifice his only son Isaac. Even though God had told him, Isaac is the son through whom your descendants will be counted. Abraham reasoned that if Isaac died, God was able to bring him back to life again. And in a sense, Abraham did receive his son back from the dead. Hallelujah. It was by faith that Isaac promised blessing for the future to his son Jacob and Esau. Kita niyo mga kapatid, na si Abraham, mga kapatid, pinangako ng Panginoon na yung iyong anak ang siyang magmamana ng iyong ari-arian. Ang kanyang bugtong, nakaisa kasi nilang anak na minamahal niya. Pero ang sabi ng Panginoon, i-offer mo ang iyong anak sa Isaac.
Anong ginawa niya, mga kapatid? Sumunod siya sa Panginoon. Natural, mga kapatid. Hindi naman kalooban ng Panginoon yun eh. Napatayin niya ang kanyang anak na sa Isaac. Pero yun ang kanilang kaugalian, custom nila doon na pinagmulan ni Abraham. Kaya doon siya sinubok ng Diyos. Pero hindi kalooban talaga ng Diyos yun, mga kapatid. Sinusubukan lamang siya kung susunod ba siya sa Panginoon. Minsan sinusubok lang tayo ng Panginoon eh. Di ba? Minsan mayroong pagsubok na dumating sa ating buhay. Di ba? Magpapatuloy ba tayo sa Panginoon o hindi na? Panginoon, ang sabi mo, Panginoon, kung ako ay magsisimba, maglilingkod ako sa pagpapalain mo ako. Bakit nagkaroon ba ako ng problema, Panginoon? Di na nga lang ako magpapatuloy? Ilan yung nakita mong gano'n? Inimbita mo, sipag-sipag sa umpisa. Wala na ngayon. Hello. Are you with me, mga kapatid? Nakikita natin yun, di ba? Bakit hindi na nagpapatuloy? Mayroong problema. Kanino nagka-problema? Sa kanilang mga ginawang problema rin. Hindi na nagpatuloy sa Panginoon. Hindi naman ang Panginoon ang nagbigay ng problema sa kanila. Maaaring ipinahintulot lamang iyon ng Panginoon upang sila'y subukin kung ang kanilang pananampalataya nga ay purong ginto. Dalisay nga ba o hindi? Minsan upang maging dalisay ang isang ginto, pinapadaan yan sa apoy. Katulad ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Nagdaan sila sa apoy. Pero mga kapatid, ginawa silang fireproof ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin naman. Di ba? It was by faith that Jacob, when he was old and dying, blessed each of Joseph's son and bowed in worship as he leaned on his staff. Kung pag-aaralan natin, mga kapatid, kay Jacob, ang buong akala niya, mga kapatid, ang kanyang anak na si Joseph ay patay na matagal. Kasi yung kanyang ibang mga anak ay hindi masunurin. Di ba siya ay itinapon nila doon sa balong walang tubig, pagkatapos ibinenta nila sa mga Ismailites hanggang si Joseph ay napunta sa bayan ng Ehipto. Ang buong akala ni Jacob, siya ay matagal na panahon. Siya ay talagang kumbaga matagal na siyang paniwalang-paniwala, nagluluksa na ang kanyang anak na si Joseph ay patay na. Pero yung pala, buhay pa. At yung mga anak pa ni Joseph, siya pa ang nag-bless. Hallelujah. Kita mo? Nadatnan niya. Purihin ang Panginoon! Kita nyo yung kanyang kapag kayo ang isang tao, mga kapatid, nagtitiis yan sa buhay. Na minsan akala niya para bang yung pagtitiis na ginagawa niya ay para bang baliwala lamang. Nararamdaman natin yun minsan eh. Pero huwag tayong mapagod na gawin pa rin ang mabuti, kapatid. Alam mo kung bakit? Mayroong Diyos na nakakita sa ating ginagawa. At tandaan po natin, kapatid, kahit kailan, hindi sayang ang kabutihang ginagawa natin sa ating Diyos. Amen. Amen. Amen? Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen. It was by faith that Joseph, when he was about to die, said confidently that the people of Israel would leave Egypt. He even commanded them to take his bones with them when they left. Nangyari nga, mga kapatid. Binilin niya yun. Tinupad yun, yung kanyang wish niya na yun. It was by faith that Moses' parents hid him for 3 months. When he was born, they saw that God had given them an unusual child, and they were not afraid to disobey the king's command. Bakit hindi sila sumunod doon sa king's command? Sinabi ng Panginoon na sundin yung mga authority. Bakit nila susundin? Ang higit na mas mataas ay yung kautusan ng Diyos kaysa tao. Kapag ka nalalabag na ang salita ng Diyos, huwag kang susunod. Pinagpala sila ng Panginoon. Di ba? Katulad din ng mga midwife, di ba, na nagpapaanak. Sabi, kapag ka nakita niyong babae, buhayin niyo. Pagka lalaki, patayin niyo. Pero hindi sila sumunod eh. Sabi ng Biblia, dahil hindi sila sumunod, pinagpala sila ng Panginoon. Depende, mga kapatid, sa sitwasyon niyo.
Amen? Now, it was by faith that Moses, when he grew up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. He chose to share the oppression of God's people instead of enjoying the fleeting pleasures of sin. He thought it was better to suffer for the sake of Christ than to own the treasures of Egypt. For he was looking ahead to his great reward. Kita niyo yung great reward? Kasi alam niya yung pagiging Prince of Egypt niya eh. Magiging ma-influensyahan ka na eh. I-enjoy mo na yung mga privilege na yon. Nasa palasyo ka nakatira. Pero alam ni Moses na yun ay pansamantala lamang. Sabi niya, tinitingnan niya yung great reward na yon. Na alin yun? Pang-eternal. Na hindi nasasayang magpakailanman. Hallelujah. For he was looking ahead of his great reward. It was by faith that Moses left the land of Egypt, not fearing the king's anger. He kept right on going because he kept his eyes on the one who is invisible. It was by faith that Moses commanded the people of Israel to keep the Passover and to sprinkle blood on the doorposts so that the angel of death would not kill their firstborn son. Naligtas ka sila, sumunod sila eh. Amen? It was by faith that the people of Israel went right through the Red Sea as though they were on dry ground. But when the Egyptians tried to follow, they were all drowned. It was by faith that the people of Israel marched around Jericho for 7 days and the walls came crashing down. It was by faith that Rahab the prostitute was not destroyed with the people in her city who refused to obey God, for she had given a friendly welcome to the spies. How much more? Kita mo yung writer ng Hebrews? Sabi niya, how much more do I need to say? Ilan pa ba ang dapat kong sabihin para makita natin ang pagtitiis nilang ito, ang kanilang pananampalataya na may kasamang pagtitiis? Nasayang ba? Hindi. Walang sayang, mga kapatid. How much more do I need to say? It would take too long. It would take too long to recount the stories of the faith of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and all the prophets. And all the prophets, hindi niya kaya, dami pa niyang gusto ikwento. All the prophets, sabi na niya, by faith, these people overthrew kingdoms. Pakinggan mo ha, by faith, these people overthrew kingdoms, ruled with justice, and received what God had promised them. This shut the mouths of lions. Hallelujah. Napakarami pang mga kwento. Pero nakita natin, mga kapatid, na yung kanilang pagtitiis na yun. Lahat sila nagtiis eh. Yung kanilang, nakita natin yung kanilang buhay. Di ba? So remember, mga kapatid. So doon lamang po, mga kapatid, yung part 1 natin. Tutuloy po natin yung part 2 po natin yan sa susunod na Friday. Pero tandaan po natin, mga kapatid, na yung pagtitiis na atin pong ginagawa, hindi po sayang yan. Itutuloy po natin sa Hebrews 11:1. Sa Hebrews chapter 11 pa. Kasi may mga verses pa doon. Hindi sayang, mga kapatid, yung pagtitiis natin. Di ba? Can you put my quote, the last one? The very last. So, tandaan po natin, mga kapatid, na hindi sayang. Di ba? Minsan, ang sakripisyo ay nakakapagod na rin. At nakakapanghina. Lalo na kapag ibinigay mo na ang lahat ng iyong makakaya. Pero, parang kulang pa rin. Samahan mo ng pag-ibig ang iyong pagtitiis at sakripisyo. At kahit anong hirap at pasakit na iyong nararanasan, baliwan na rin. Kasi, ang tunay na umiibig, handang magtiis. Amen. At lumaban. Amen. Amen. Hallelujah. Handang magtiis at lumaban ang tunay na umiibig. Kung alam mo, mga kapatid, na ikakabuti ito ng iyong pamilya, minsan kahit ikaw nahihirapan, mga kapatid, huwag tayong sumuko.
Dahil mayroong Diyos na nakakita sa atin pong ginagawa. Ayaw kong matapos ang service na ito, mga kapatid, without giving you an opportunity to meet Jesus, the Lord of your life. Kung kayo ngayon ay nanunood sa akin, huwag mong isipin na ito ay isang coincidence lamang. This is not an coincidence or an accident only, no. This is the divine appointment na itinakda ng Panginoon na para marinig mo na yung pagtitiis mo na yan ay hindi sayang. Dahil mayroong Diyos na nakakita sa iyong ginagawa. Ipagpatuloy mo ang kabutihan na iyong ginagawa. Dahil mayroong pong Diyos na sa takdang panahon siyang magpapala sa atin. At kapag ang Diyos ang magpapala sa atin, walang demonyo sa impyerno ang makakapigil. Kahit pagsamahin mo na ang lahat ng demonyo sa impyerno o saan man silang saan man sila ngayon, walang makakapigil kung ikaw ay pagpapalain na ng Diyos. Amen? Amen. Kaya huwag kang mapagod. Gawin mo lamang ang nakalulugod sa Panginoon. Amen. Dahil ang pagtitiis mong yan ay hindi sayang. Amen? Amen. Would you like to receive Christ as your Lord and Savior sa oras na ito? Maybe this time, nahihirapan ka, na alam mo na parang gustong-gusto mo nang sumuko. Tila baga parang gustong-gusto mo nang mag-give up. Napapagod ka na. Minsan ang napapagod kasi sa atin, hindi lamang yung ating physical na katawan. Mas nakakapagod pa nga yung ating emotional, yung atin pong pag-iisip, minsan napapagod na. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Panginoon. At kung yan ay ipagkakatiwala mo sa Panginoon, mga kapatid, makakaranas ka, maratanggap mo ang panibagong lakas na ang Diyos ang siyang magbibigay sa iyo. At kung si Kristo ay gagawin mong Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay ngayon, mga kapatid, hindi mo pagsisihan ito. Ito yung napakagandang panahon para isuko mo ang iyong buhay sa Panginoong Hesus. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo, dakilang Diyos, Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Ama naming nasa langit, sa oras na ito, sa oras humihingi ako ng tawad. humihingi Pinagsisihan ko ang aking kasalanan. Kinikilala ko Kilala ko ang iyong ginawa ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. sa cross ng Kalbaryo. Panginoong Hesus, Panginoon, ikaw ay namatay ikaw ay namatay at muling nabuhay muling nabuhay para bayaran para bayaran ang aking kasalanan. ang aking Sa oras na ito, Panginoon, binubuksan ko binubuksan ang aking puso. ang aking puso. Pumasok ka, Pumasok ka maghari ka bilang aking Panginoon bilang at tagapagligtas ng aking buhay. Banal na Espiritu, banal na puspusin mo ako puspusin sa oras na ito. sa oras na ito. Panginoong Diyos, Panginoon, tulungan mo ako tulungan mo makasunod makasunod sang-ayon sa iyong kalooban. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagliligtas. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kapag yan ay pinadalangin mo na nagmumula sa puso, kahit gaano kaiksi, kahina ang panalangin yan, narinig ng Diyos yan. At yan ang pinakamagandang desisyon na iyong ginawa sa iyong buhay. Natutuwa ako sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na iyong ginawa. Ngunit higit na natutuwa sa iyo ang Diyos kasama ang kanyang libo-libong mga anghel ngayon na nagkakasiyahan upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya. Umpisan mo sa pagbabasa ng kanyang salita. At kung ikaw ay bago, umpisan mo sa aklat ng John at magpatuloy ka sa mga gawain katulad nito. Pakikinig ng kanyang salita at make sure kapag maluwag na, pwede na mag-church. Go to church at ipabalita mo ang pagliligtas, ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Pabalita mo sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Would you rise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace, because you put God first place in your life, and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Now I declare right now, in the name of Jesus, receive your healing, receive your breakthrough. Now I bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. We'll see you mga kapatid sa ating part 2 next Friday, Lord willing. We love you and we're praying for you. God bless. Because